Hindi raw tututulan ni Senate President Juan Ponce Enrile ang kagustuhan ni Senadora Miriam Defensor Santiago at Senador Alan Peter Cayetano na magkaroon ng auditing ng pondo ng Senado. Nagsalita na rin si Senadora Pia Cayetano kaugnay ng pamimigay ng pera ni Enrile matapos mapabilang sa mga binatikos nito kahapon. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi pa tapos ang bangayan dito sa Senado at ngayong araw naman ay itong si Senador Pia Cayetano ang sumagot doon sa mga patutsada. Itong si Senate President Juan Ponce Enrile at yaman na pinag-uusapan din lang yung pera ng Senado. Gusto nitong kapatid ni Senador Pia na si Senador Alan Peter Cayetano na ipo-audit sa labas ang pera ng Senado. And condominium dues. Hindi raw masama ang loob ni Senate President Juan Ponce Enrile na tila sinubukan ang kanyang liderato kahapon. Ayun, a vote of confidence ang hinihingi ko ba? I have not committed anything wrong to resign. Kahapon, binira ni Enrile ang 4 na senador na di umano'y kumikilos para patalsikin siya gamit ang isyu ng di umano'y Christmas gifts sa mga kaalyadong senador. Ito ay sina Senador Antonio Trillanes IV, ang magkapatid na sina Senador Pia at Alan Peter Cayetano at si Senadora Miriam Defensor Santiago. Si Trillanes umatras na sa sinabi niya kahapon na privilege speech para sagutin si Enrile. Inabusuhan daw siyang wag na munang patulan si Enrile at hayaan munang si Senador Alan Peter Cayetano ang magsalita para sa minorya. Pero hindi si Senador Alan ang tumayo kundi si Senador Pia Cayetano na absent din kahapon. Nagulat daw siya nang kasama siya sa 4 ay hindi binigyan ni Enrile ng kanyang MOOE na 1.6 million pesos. Ito ay sa kabila ng memo ni Enrile na i-release na ang pondo sa lahat ng mga senador. Sa isang memo noong Disyembre, makikita na nagpalabas si Enrile ng 1.3 million pesos na sinundan ng 318,000 pesos. Duda raw ni Senador Pia baka hindi nagustuhan ni Enrile ang pagtatanggol niya sa Reproductive Health Bill at Sin Tax Bill. I have displeased His Honor, the Senate President, who has been very vocal against these bills. I humbly ask, why was I excluded? I do not know the reason why. Am I being penalized for speaking my mind and for pushing legislation that is contrary to the views of the Senate leadership? May natanggap daw siyang 250,000 na Christmas gift galing kay Enrile pero hindi raw niya ito idineposito dahil nagtataka siya kung para saan yun. Idodonate na lamang daw niya ito sa DSWD. It was my staff who noticed that said check came from the office of the Senate President. I could not assume that this was MOOE because that is usually given by way of a check from the Senate of the Philippines and not the office of the Senate President. Kahapon, itinanggi na ni Enrile na bumibili siya ng boto para mapanatili siya sa pwesto. Bagaman naka-indefinite leave dahil sa karamdaman, muli namang sumulat si Senador Miriam Defensor Santiago sa Commission on Audit. Giit niya kahit may kapangyarihan ng Senate President na mamigay ng dagdag pondo, hindi ito dapat ibigay kung wala namang humihingi. Grave abuse of discretion daw ang ginawa ni Enrile na pamimigay ng savings ng Senado. Dapat daw binalik na lamang ang pera sa National Treasury. Sagot naman ni Enrile, magsampa na lamang ng kaso si Santiago sa Korte Suprema. I would suggest to her that instead of just talking to the people without putting into action what she believes to be her truth, then she should take the necessary action. So that kami naman, pinagbibintangan, we are given our day to defend ourselves in a proper forum. Para kay Senador Alan Peter Cayetano, inililihis lamang ni Enrile ang issue. Ngayon pinag-uusapan na rin lamang ang pera ng Senado. Bakit daw hindi ipo-audit ang Senado sa isang independent accounting firm? Bakit pag pera ng Senado at yung pera na sa ilalim ng Senate President, double standard tayo at ayaw natin buksan ito? Hindi ko naman hinihingi na mawala siya bilang Senate President. Ang hinihingi ko, i-audit yung pondo ng Senado para katulad ng sinabi ni Senator Ping, hindi naman isipin na magnanakaw ang mga senador. Si Enrile hindi raw tuto sa pagpapa-audit sa pera ng Senado kahit sa mga tagalabas. Okay lang sa akin yun, maski ko anong gusto nila.
Jessica, mukhang hindi pa natatapos ngayon, no? Itong masasabi natin na iringan sa Senado at bukas daw ay itong si Senador Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng privilege speech at kung saan may isisiwalat siya. Samantalang yung palasyo naman ay dumistansya sa iringan dito sa Senado. Ang sabi ng palasyo ay maganda naman daw ang working relationship ng Pangulo at ni Senate President Enrile. Jessica? Okay, mukhang nabuksan na nga itong possibility na ma-audit ang paggamit ng mga senador sa kanilang mga pondo, including the Senate President. Sinabi ni Senator Ping, kung hindi ako nagkakamali, siya ang una dahil meron siyang charge against Senator Santiago. And then now we heard Senator Cayetano, Alan Peter, say so himself na dapat nga ipa-audit. And hindi naman inobjekta ni Senate President Juan Ponce Enrile. What's going to happen next? May susunod ba? May magpa-follow up ba nito para mangyari? Joseph? Tinanong natin kung paano gagawin. No? Yung, kung halimbawa gusto na magkaroon ng independent audit. First yung question, bakit hindi sa COA? Ang sabi ni Senator Cayetano, pag COA kasi sa Senate pa rin, sa Kongreso pa rin kumukuha yan ng budget. So parang medyo may konting tali, no? Pag sila naman, parang lahat naman yata sila ay under that scrutiny. So parang ang labo naman na sila yung mag-investigate ng sarili nila. So according to Attorney Senator Cayetano, maybe yung sa labas ang mas maganda, no? Procedurally, ang pwede nilang gawin is pass a resolution and then pagbotohan na gano'n yung direksyon na gagawin ng Senado na isalabas, ipapasilip yung finances ng Senado. Tingnan natin kung majority will favor that kind of action, Jessica. Medyo unprecedented ito, di ba? It has never happened before, but I don't see any reason why not, considering na sila nga guardians then of the national coffers, of the national purse, di ba? Dapat din sila na tumitingin sa paggamit ng pondo by the executive and even the judiciary. Correct. The tables should also be turned. Dapat sila rin, di ba, natitignan how they use their funds. More so, it's because it's not their fund, no? It's the people's money. Yes. So may mga sentiments dito sa Senate, no, na bakit sila merong mga blue ribbon investigation sa mga kung ano-anong issue, yung sa salin nitong si dating ni Chief Justice Renato Corona, at iba pang issue, bakit pag daw sila, ay bakit parang nangingimi sila na tayo naman yung masilip at maput under scrutiny kung budget natin yung pag-uusapan. So, yun. Okay, in the meantime, wala na tayong maasahan pa kay Senator Trillanes. He has given up the opportunity to speak up for himself despite yung pagbira sa kanya kahapon ni Senator Enrile. Ang inaabangan natin ngayon yung kay Senator Alan Peter Cayetano and maybe even Senator Santiago dahil alam naman natin na wala siyang pinapalagpas, di ba? Yeah. For the meantime, yung kay Senator Trillanes, no, na parang nag-usap kasi yung minority bloc dito sa Senate na si Alan muna ay magsasalita bago na wag na muna itong si Senator Trillanes. So siguro part of the strategy rin ng minority kung sino muna yung mauuna magsalita at maglabas ng kung ano man laban sa kay Senate President Enrile. Jessica. Okay, but it's definite now we're not seeing the end to this conflict or feud, di ba? That is correct, Jessica. It seems to be that, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.